Hello everybody! Welcome sa 40 Days of Purpose Campaign. Sa loob po ng 6 na linggo, tayo po ay mag-aaral at mauunawaan natin kung ano ang mga layunin ng Panginoon sa ating buhay. Sa nakaraang 15 taon, ginawa na natin itong church campaign na ito. Kung maalala ninyo, ito po isang spiritual growth emphasis na ang pangalan ay 40 Days of Purpose. Itong emphasis na ito ay merong 4 na sangkap. Ang unang sangkap ay magtuturo kami during Sunday morning ng mga layunin ng Panginoon sa ating buhay. Ito po yung maglalatag ng ating pong pag-aaralan sa loob po ng 40 days. Ang pangalawang sangkap ay pag-aaralan po natin sa ating mga small groups o maging Sunday school po ng mga bata, itong mga layunin na ito. Magbabahagi po ako ng maikling video para sa pag-aaral na ito. At ang pangatlo, babasahin po natin itong aklat ni Pastor Rick Warren na Purpose-Driven Life. Ito po ay mga maikling daily devotion na ating pong babasahin sa loob po ng 40 days. Sabay-sabay tayo magbabasa dito. Ito po yung magkakaroon ng pagdiin sa lahat po ng ating napapag-aralan. Yung narinig nyo ng linggo at sa inyong mga small group at mas malalo pang lalalim ang inyong pagkaalam kapag binasa na natin yung daily devotions na ito. At ang pang-apat na sangkap nitong campaign na ito, sabi po sa Bible, nais ng Diyos na tayo po ay nagme-memorize ng kanyang mga salita. So, sa loob po ng 6 na linggo, tayo po ay magme-memorize ng mga talata na related sa mga layunin na atin tinatalakay ng linggo na yon. No, kahit na hindi pa kayo nag-memorize ng Bible noon o Bible verses noon, I would like to encourage you, please, i-memorize po natin itong mga verses na ito. So, ito pong series ng Purpose-Driven Life ay disenyo para sa ating small group at saka sa action ng bawat isa. Ayoko po na pinapakinggan lang natin ang salita ng Diyos tapos uwian na. Ang gusto po namin ay sa loob po ng inyong small group, pag-usapan ninyo, i-discuss ninyo, talakayin ninyo, magkaroon ng interaction. Ano ba yung implication? O anong planong pwede natin gawin sa linggong ito bilang application? The more you get involved at mag-participate, mas malalim o mas maraming pakinabang ang inyong matatanggap sa inyong spiritual growth dito po sa series na ito sa loob po ng 6 na linggo. Marahil, kilala nyo na or hindi pa ninyo kilala ang kasama ninyo ngayon sa inyong small group. Bakit hindi nyo silang ngitian ngayon? Sige po, ngitian nyo ang bawat kasama ninyo ngayong araw na ito. Alam nyo, bago pa lamang kayo ipinanganak, alam na ng Diyos na makakasama nyo sila sa small group na ito. Go ahead, batiin nyo po yung bawat isa sa inyong mga kasama. Sa akin po narinig, no? Meron isang kwento ako narinig na meron daw isang grade 1 pupil na nagtanong sa kanyang nanay. Sabi niya, "Nay, saan ba ako nanggaling?" Kinabahan ang nanay na ito, huminga ng malalim at nagpaliwanag ng napakahaba at napakadetalyeng kwento patungkol sa birds and the bees, ang pagkakaiba ng katawan ng lalaki at ng babae, yung paglilihi at yung panganganak, etc., etc. At after 30 minutes na sinasagot ng nanay itong bata na ito, nainip si grade 1 student. Ang sabi ng bata, ganun ba? Sabi kasi ni Jessie, galing sila ng San Pablo. Nagtataka ako, saan ako nanggaling? Sabi ng nanay, sabi ko na nga ba, sinasagot ko yung mga tanong. Minsan, ginagawa po natin ito bilang Kristiyano. Sinasagot natin yung mga tanong na wala namang interested
doon sa tanong na yon. Ngunit aking pong tinitiyak na sa loob po ng 6 na linggo na ito, magkakaroon po tayo ng focus o magpo-focus po tayo sa katanungan na lahat ng tao ay itinatanong. Ito yung katanungan, what on earth am I here for? Ano ang layunin ng aking buhay? Bakit ako nilikha ng Diyos? Ano ang dapat kong gawin dito sa buhay na ito? Ito po hindi na bagong katanungan. Sa totoo po, thousands of years ago, si Haring Solomon, itinanong niya itong katanungan na ito. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 24, ganito po yung sinabi niya, how can anyone discover the meaning of life? Kapag pinag-iisipan po ninyo, nakakamangha na maraming tao ay dumadaan lamang dito sa mundo na ito na hindi nila nalalaman kung ano ang layunin ng kanilang buhay, kung bakit sila naririto sa mundong ito. Sila po ay nagiging abala, busy sa kanilang mga trabaho, pagpapalaki ng kanilang mga anak, nagbabayad ng dapat nilang bayaran, nabubuhay lamang sa kanilang kasiyahan, at hindi nila alam ang kasagutan kung bakit sila nabubuhay or why do I exist. Sa susunod pong mga 5 sessions, pag-uusapan po natin at makikita po natin ang 5 layunin ng Diyos, bakit niya tayo nilikha. At titingnan po natin yung bawat layunin, one purpose kada linggo. Sa introductory session na ito, gusto ko pong gawin ang 2 bagay. Una, titingnan po natin yung consequence ng hindi natin inaalam ang mga layunin ng Panginoon. Hindi natin naunawaan ang mga layunin ng Panginoon. Ang pangalawa, gusto ko pong ituro sa inyo ang kamangha-manghang pakinabang kapag nalaman mo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. So tingnan po natin yung consequence of not knowing your purpose. Kung meron po kayong Bible, tingnan po ninyo sa Ecclesiastes chapter 1. Sa Ecclesiastes po, ito po ay nasa Old Testament at nasa pagitan po ng Psalm at nasa pagkatapos ng Psalm at saka ng Proverbs. Makikita po natin dito ang halimbawa, yung negative effects ng hindi mo alam ang purpose ng iyong buhay at anong kailangan mong gawin, no? So kapag babasahin po ninyo itong unang chapter na ito, una si Solomon for years hindi po niya alam ang layunin, hindi niya naunawaan ang layunin ng kanyang buhay. So siya po ay naging miserable. At sinasabi niya po dito na hindi niya natuklasan ang kahulugan ng kanyang buhay. So, ganito rin po ang may experience natin kapag hindi natin alam ang layunin ng Panginoon. Without knowing your purpose, life will seem tiresome. Without purpose, yung buhay po natin ay parang nakakapagod. Nauubusan ka ng lakas, nawawalan ng sigla, at nawawalan ka ng motivation. At ganito po yung pagka-describe ni Solomon sa ganito pong uri ng paikot-ikot na buhay. Sa Ecclesiastes chapter 1 verses 5 and 8, 5 to 8, ganito po yung mababasa po natin. The sun still rises and still goes down. The wind blows round and back again. Every river flows into the sea. Then the water returns to where the river began and starts all over again. Everything leads to weariness. Yan po, Ecclesiastes chapter 1 verse 5 hanggang 8. Ang punto po na sinasabi dito, without purpose, para ka lang paikot-ikot, umiikot na yon na wala kang ginagawa, paulit-ulit lamang ang ginagawa mo at wala kang nararating. Ang buhay ay parang treadmill.
Pagod na pagod ka na sa kakalakad pero wala kang nararating. Nandun ka pa rin sa lugar na ito. At bandang huli, dahil pagod ka na, naiiwanan ka na lamang na nagtatanong, what is the purpose of it all? Ano ba talaga ang layunin ng lahat ng ito? Hey, pangalawa, without knowing your purpose, life will seem unfulfilling. Without knowing yung purpose mo, ang buhay po natin ay walang kasiyahan, unfulfilling. Without purpose, hindi ka magiging satisfied sa buhay mo. Para kang nakikipag-wrestling at hindi ka nasisiyahan, hindi ka nakukontento. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, 8b hanggang 9a, ganito po yung mababasa natin. No matter how much we see, we are never satisfied. No matter how much we hear, we are not content. History merely repeats itself. Nothing is truly new. Napansin niyo ba yon? Na nakakapagod ang buhay natin. Yung tao parang pagod na. Laging on the go. Una, nandito sila and the next thing, nandun na sila sa kabila. At kung hindi niyo po napapansin, kapag binigyan mo sila ng remote control ng TV, meron po pag-aaral na sinabi, no? Kapag ang tao daw, the average person, ay magpapalit ng channel ng 350,000 times sa kanyang buhay. Ganon kadaming beses siya magpapalit ng channel. Ang tao ay walang kasiyahan, walang kapayapaan hanggat hindi nila nalalaman ang layunin ng kanilang buhay. Pangatlo, without knowing your purpose, life will seem uncontrollable. Kapag hindi mo alam ang purpose mo, ang buhay mo ay parang uncontrollable, hindi na mapigilan. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 15, you cannot straighten out what is crooked, and you can't count things that aren't there. Ano ba ang sinasabi ni Haring Solomon dito? Ang tinutukoy po niya ay yung mga sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Nasubukan na ba ninyong diretsuhin yung baluktot na, permanently baluktot na? Halimbawa, isang relationship na ayaw nang magpaayos, ayaw nang magbago. Maaayos pa ba yun? Madidiretso pa ba yun? Have you ever tried solving a problem na talaga naman hindi mo maunawaan? Or have you ever tried to change somebody? Or yung pagkakataon na yon na ayaw naman nilang magpabago? May mga bagay na talagang hindi na maaayos. So paano natin masusumpungan ang purpose, ang layunin? Ang konklusyon po ni Solomon dito, kung hindi mo pa alam ang layunin ng iyong buhay, lalabas o magtatapos sa meaningless, nakakapagod, tiresome, unfulfilling, at uncontrollable. So anong gagawin natin? Kapag hindi mo alam ang punto ng iyong buhay, dalawang option lamang. Kung hindi mo alam ang layunin, dalawang option lamang meron tayo. Una, maggawa-gawa ka na lamang ng layunin mo. Make up your own purpose. Pwede mong subukan to na make up some meaning sa buhay mo. Madalas ginagawa po ito ng tao. They try to create meaning sa pamagitan ng pagkakaroon ng hobby, sa sports, sa career nila, or anumang bagay. Ito pong mga gawain na ito, maaring masaya sila, but deep inside, alam ng tao na yon na meron pang higit sa buhay nila na gusto nilang makamtan. Something is missing.
Mabuti na lamang, salamat na lamang sa Panginoon. Meron pong pangalawang option. At ang pangalawang option ay ito, discover God's purpose. Tuklasin mo kung ano ang layunin ng Panginoon. Discover what God says na purpose ng buhay mo. Ikaw ay nilikha ng Diyos. He is the creator ng buhay po natin. So certainly, alam niya ang kahulugan at purpose ng ating buhay. Kung gusto mong malaman ang purpose ng iyong buhay, magsimula ka sa Diyos. Hindi sa iyong sarili. Or ano ba ang iniisip ng iba? You were created for God's purposes. Sabi ganun po sa Ephesians chapter 1 verse 11. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had designed on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Almost 2,000 years ago, isang tagasunod po ni Kristo na ang pangalan ay si Pablo, nakaupo sa isang kulungan at pinag-usapan niya, tinalakay niya itong issue na ito na ating pinag-aaralan. Pansinin po ninyo ang sinabi niya sa Philippians chapter 3 verse 12 hanggang 14. I keep working toward the day when I will finally be all that Christ Jesus saved me for and wants me to be. No, dear brothers and sisters, I am still not all I should be, but I am focusing all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God, through Christ Jesus, is calling us up to heaven. Importante po itong talata na ito na sinasabi po ni Apostol Pablo. Pinapakita po niya yung 4 na benefits na kapag nag-ukol ka ng panahon at tinuklas mo o diniscover mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Tingnan po natin ano ba yung mga benefits of knowing your purpose. Una, number 1. Knowing the purpose of your life will give your life focus. Focus. Hindi sabog-sabog. Hindi ka distracted. Sabi pong ganun sa Philippians 3 verse 13, I am focusing all my energies on this one thing. Ang sinasabi po ni Pablo dito, that knowing your life purpose, magbibigay sa iyo ng focus, nakatuon ka, nandun yung concentration mo. Bakit importante ito? Importante ito dahil focusing your life on your purpose, nagpo-produce po ito ng napakalaking kapangyarihan sa buhay natin. Incredible power. Yung purpose po natin ay parang isang liwanag. Yung liwanag, kapag sabog yan, walang power. Pero pag yan ay pinokus mo, itong ilaw na ito, nagkakaroon ng kamanghamanghang kapangyarihan. For example lamang dito, yung araw. Okay? Pag yung araw na yan ay pinadaan mo sa isang magnifying glass, okay? Maari mong sunugin yung papel na yon o yung dahon na yon o damo na yon. Pinaglaruan ko yan nung ako'y bata pa. Nung meron akong magnifying glass at talagang sinusunog ko sa pamamagitan ng liwanag ng araw. Nagiging mistulang laser siya, kaya niyang sunugin. Or, may mga laser na ngayon, kahit na yung bakal, kaya na nilang putulin. Pakinggan niyo ito. The secret of an effective life is focus. Focus. Ang nakalulungkot, without knowing your purpose,
maari kang nakapokus sa mga maling bagay. Pangalawa, ito po yung benefits ng knowing your purpose. Number 2, knowing the purpose of your life will simplify your life. Knowing the purpose of your life will simplify your life. The rest of Philippians chapter 3 verse 13, ganito po yung mababasa po natin, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Kung hindi mo alam ang purpose ng iyong buhay, maaring nahihirapan kang mag-decide kung saan mo iuukol o i-invest ang iyong time, yung iyong pera, yung iyong energy. Or marahil sinisikap mong mabuhay without knowing kung ano ba ang gusto ng Diyos para sa iyo. Para kang nagmamaneho sa makapal na fog. Nahihirapan kang magkaroon ng desisyon. So when you begin to live a purpose-driven life, maaayos ang iyong schedule. Mababawasan ang iyong stress. Di ba maganda yun? Kung maganda ito, huwag po natin sayangin ang bawat session ng ating pong small group na ito sa ating series na ito. Ang sabi po sa Isaiah 26 verse 3, You, Lord, give perfect peace to those who keep their purpose firm. Yun po yung gusto ko. Maganda pong bagay yon, yung kapayapaan ng Panginoon. At ang pangatlo, knowing the purpose of your life will increase your motivation in life. Ang sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14, I strain to reach the end of the race. Alam niya na itong buhay na ito, ano kahulugan nitong buhay na ito, talagang diretso lamang siya. Meron siyang clear objective, meron siyang motivation. Ang sabi po ni Jeremiah sa chapter 29, verse 11, ang sabi po ng Diyos, For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. Wala kang idea kung gaano kalawak, kung gaano kalaki ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Pang-apat, knowing the purpose of your life will prepare you for eternity. Knowing the purpose of your life will prepare you for eternity. Pakinggan niyo po ang sinabi ni Apostol Pablo. Receive the prize for which God, through Christ Jesus, is calling us up to heaven. Kung wala po kayong maunawaan sa pagkakataon na ito, gusto ko pong ito yung unawain po ninyo. I want you to understand this. Life on earth is just preparation for eternity. Ulitin ko, life on earth is a preparation for eternity. Itong buhay na ito na alam natin, hindi po ito paikot-ikot lamang. Hindi ito gulong ng palad na nandiyan ka sa taas, susunod na nandiyan ka na sa baba. Hindi po. Meron po tayong destiny sa eternity. Nilikha ka ng Diyos upang magtagal, to last forever. Isang araw, hihinto ang tibok ng puso mo, ngunit hindi ka hihinto. Maaring yun na yung katapusan mo dito sa mundo na ito, pero hindi pa yan ang katapusan mo. You are going to last forever. Kung ano ang gagawin mo sa buhay na ito, dito sa mundong ito, will determine kung saan ka mag-uukol ng eternity, or where will you spend eternity.
Let's say kung meron akong metro or tape measure na pwede kong sukatin, no? Ma-stretch ko siya at susukatin ko mula Batanes hanggang Hulo sa Mindanao, sa South. Kung maaari kong sukatin yon yung sa tape measure na iyon, yung bawat inch ay representing yung gaano kahaba. O yung mula Batanes hanggang Hulo, yun ang eternity. At bawat inch ng tape measure na yon, yun ang buhay mo dito sa mundong ito. Marahil 70 years, 90 years na ang buhay mo dito sa mundong ito, kapraso lamang yon. Kumpara doon sa eternity na iyong gagamitin sa piling ng Panginoon. So what should we do now? Anong gagawin natin ngayon? Gamitin po natin itong buhay na ito, itong ngayon na ito, para paghandaan po natin yung susunod na buhay. Ang buhay na pinamumuhay natin ngayon ay practice pa lamang yan. Dress rehearsal lamang yan. Sa totoong palabas. Ito ay warm-up pa lamang. Ito ay preparation lamang bago sa totoong labanan. Ang sabi po sa Bible, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has set eternity in the hearts of men. Nilagay niya yung eternity sa puso natin. At sa Psalm 33 verse 11, ang sabi po dito, His purposes last eternally. His purposes last eternally. Ito po yung pangunawa sa sinasabi ng Diyos na meron siyang mahabang plano, meron siyang plano sa buhay natin. His purposes last eternity. So, ang question po sa bawat isa sa atin ngayon is, meron ka bang relationship sa Diyos? Do you have a relationship with God? One day, haharap tayo sa harapan ng Diyos at tayo po ay magsusulit. Haharap ka sa Diyos at tatanungin Kanya, ano ang ginawa mo sa aking anak na si Heso Kristo nung ikaw ay nasa lupa pa? What did you do with my son, Jesus Christ? At ang pangalawa, what did you do with your life? Anong ginawa mo sa buhay mo? Sa susunod pong mga 5 linggo, ito po yung makakatulong sa atin para paghandaan po natin yung pangalawang question. What did you do with your life? However, bago po natin tapusin itong introductory session na ito, gusto ko pong magkaroon kayo ng katiyakan na nasagot natin yung unang katanungan, do you have a relationship with Jesus Christ? Kung hindi ka patiyak, isa pong pribileyo para po sa akin na pangunahan kayo sa panalangin. Ako po'y mananalangin at kayo po ay sumunod ng mataimtim sa iyong sarili lamang. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po na meron kang layunin sa buhay po namin. Salamat na nilikha mo po kami with purpose. Hindi kami aksidente lamang dito sa mundong ito kung hindi meron kang plano. Meron kang magandang plano. Meron kang kamangha-manghang plano para sa amin. Sa umaga pong ito, sa sandaling ito, gusto po naming magkaroon ng katiyakan sa aming pong relasyon sa inyo. Kung wala pa po kayong katiyakan, sumunod kayo sa panalangin na ito na taimtim sa iyong sarili lamang. Panginoon Jesus, kailangan kita. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Maghari ka sa aking buhay. Mula ngayon, gawin mo po ako isang taong namumuhay
ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig sa pagkakataon na ito. At bago po tayo magtapos sa ating pong video na ito, gusto ko lamang po magbigay ng 2 suggestion sa inyo pong mga small group. Ang unang suggestion ay participate. As we go through sa discussion po ng ating grupo na ito, ini-encourage ko po kayo na talagang makisama, sumali po kayo sa discussion. Meron kang may co-contribute sa grupo ninyo at mas lalalim pa ang kaalaman ninyo kapag ikaw ay nakapag-share. Okay? So, kapag nag-grupo na kayo, nag-discussion na kayo, ibahagi nyo lamang po yung inyong mga nararamdaman sa ating pong napag-usapan na ito. Pangalawang suggestion ko po sa inyo ay invite a friend. Ito po yung pangalawang suggestion. Sa susunod na linggo, kapag nag-meet kayo ulit sa inyong small group, tatalakayin natin ang unang purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo nilikha. Okay? So, invite ninyo pa yung mga kaibigan ninyo dyan sa small group ninyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa Kristo at magkita po tayo muli sa susunod na linggo. God bless you.